Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo, na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Marco. Pero basahin na natin ang liham ni Marco. Dear Kuya Perez, sa hirap ng buhay ay hindi na po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Dahil isa lamang po kami magsasaka dito sa aming lugar. Lagi po akong nakikinig sa inyong programa tuwing hapon. At parang libangan ko na rin po ang pakikinig sa inyo. Lumiham din ako kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Marco, 24 na taong gulang. At isa pa po akong binata. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Hoy, kabayan! Pagsabihan mo nga yung anak mong si Marco. Ang lakas ng loob niyang manligaw sa anak ko. Bay, hindi naman kabayan ang pangalan ko. Estong ang pangalan ko. Ay, kahit na anong pangalan mo, wala akong pakialam. Basta, pagsabihan mo yung anak mo na huwag siyang manligaw sa anak ko. Ano naman ang masama doon Duray? Abay, binata pa ninyo anak ko? At katulad kong gwapo. Hoy, hindi Duray ang pangalan ko. Remy, tanga. Basta, pagsabihan mo yung anak mo. Dahil kawawa lang yung anak ko kapag ang anak mo ang makatuluyan niya. Ang pagsabihan mo, yung anak mo. Kasi, crush na yung anak ko. Papaano naman kasi, may tsura yung anak ko. Gwapo. Ay, bakit? Sinasabi ko bang pangit ang anak ko? Ha? Kabayan? Ay, istong pala. Bakit? May sinabi ba ako? May wala naman Ay, basta. Ayoko sa anak mo, tapos. Wala tayong magagawa dyan, balae. Ay, wag mo nga akong tawaging balae. Dahil ayaw kitang maging balae. Dahil pangit ka, pangit. Nagsalita ang maganda ko, no? Kamukha naman niya si Sisa. Ay, bakit? Kwago ka ba? Gwapo ka ba, ha? Oo. Kung makapagsalita ka, akala mo gwapo. Basta, pagsabihan mo yung anak mo. Pagsabihan mo siya. Parang aso't pusang mga magulang natin, no? Oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit ganyan sila? Hayaan mo lang sila. Basta ang importante, nagmamahalan tayong dalawa. Ano kaya kung magkatuluyan tayo? Magkakasundo na kaya ang mga magulang natin? Siguro. Ikaw naman kasi, ayaw mo namang dumalaw sa bahay. Baka sakaling gumaan ang loob ni inay sa iyo. Paano naman kasi? Parang tigli naman ang inay mo. Lalo na kapag nakakasalubong ko siya. Takot akong dumalaw sa inyo. Subukan mo lang. Nandun naman ako eh. Sige, minsan dadalaw ako sa inyo. Sinabi mo yan ha? Oo, promise. Dadalawin kita dun sa bahay ninyo. Alam mo Marco, kaya siguro nagagalit ang inay sa iyo. Dahil sa labas tayo lagi nagkikita. Kaya patunayan mo na talagang mahal mo ko sa pamamagitan ng pagdalaw mo sa bahay.
na, Bessie. Kayo pa ba ni Marco hanggang ngayon? Oo naman. Kaya lang, ayaw sa kanya ng inay eh. Bakit naman? Gwapo naman si Marco ah. Paano naman kasi? Takot dumalaw sa bahay. Takot kay inay. Sino ba naman ang hindi matatakot sa inay mo? Tapang kaya nun. Ganun lang yun. Pero mabait naman siya. Uy, siya nga pala. May lakad ang tropa sa Makalawa. Ano, sasama ka ba? Naku, pasensya ka na, Bessie. Alam mo naman ang inay, kung ganyan na outing, hindi naman niya ako pinapayagan eh. Kaya pasensya ka na, Bessie. Naku, okay lang yun, Bes. Naintindihan naman kita eh. Kasi, miss ka na ng tropa eh. Ayaan mo, sasabihin ko na sa tropa na hindi ka makakasama sa amin. Buti na lang at walang inay mo, no? Namalengke siya. Maya-maya, nandito na yun eh. Nakakaya sa nanay mo. At natatakot ako sa kanya, Sheila. Ano ka ba? Nandito ka na eh. Ngayon ka pa matatakot? Alam mo naman ang ugali ng nanay mo. Parang tigre. Sobra ka naman. Mabait naman yun. Ay, nako. May naligaw yatang katutubo sa bahay natin. Ha? Magandang tanghali po, Aling Remy. Walang kinaganda ang araw na to. At ikaw, babae kailan ka tumanggap ng bisita na katutubo, ha? Sino naman? Hindi po katutubo. Si Marco po ito. Hindi po siya ita. Anong tawag mo sa kanya? Tingnan mo nga, ang itim-itim. Amerikano? Ganon? Inay naman. May team lang po si Marco. Pero, gwapo naman siya. Ay, wala akong pakialam sa kanya. Hoy, sabihin mo dyan sa lalaking yan, ha? Sabihin mo sa tatay mo na kahit anong mangyari, ayaw ko siyang maging balae. Ay, inay, tama na po yan. Huwag mo akong sawayin. Pabayaan mo lang akong magsalita. At ako'y inis na inis dyan sa istong na yan. Bakit po ba, inay? Anong dahilan at galit na galit kayo kay Uncle Istong? Ha, inay? Wala! Di na kailangan na magpaliwanag pa ako sa'yo. Hoy, umalis ka na. At sabihin mo yung pinapasabi ko sa'yo, Ayaw kong maging balae yung istong na yon, ha? Inay! Ano? Sinabi niya yon, ha? Opo, Itay. Bakit ba ang galit na galit sa inyo si Aling Remy, Itay? Ewan ko ba, sa matandang yun, bakit galit na galit? Hindi nagagalit ng ganun-ganun na lang si Aling Remy kung walang ibang dahilan, Itay. Alam mo, anak, niligawan ko yan noon, si Remy. Kaya lang, nang makilala ko yung inay mo, nabaling ang atensyon ko. Kaya hindi na natuloy, niligawan ko yan. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit hanggang ngayon galit na galit pa rin siya sa akin. Kaya pala, ganun na lamang ang galit niya sa inyo. Kayo naman kasi. Ano ba magagawa ko? Mas maganda naman di hamak yung nanay mo kaysa sa Remy na yon. Kaya ngayon, Itay, pati ako nadadamay sa inyo dahil sa pag-iibigan namin ni Sheila. Ayaw niya kayong maging balae at ayaw din niya akong maging manugang. Pero Itay, anong gagawin natin? Ano, Itay? Nagkikita, kuya, ang aking ama at si Aling Remy,
ay parang aso't pusa. Nililigawan ko kasi kuya ang anak ni Aling Remy. At nalaman ko na noon pala ay nanligaw si Itay kay Aling Remy. Hindi ko alam kuya kung bakit. Hanggang ngayon ay galit na galit pa rin si Aling Remy kay Itay. Tuloy naaapektuhan ang aming pagmamahalan ng kanilang anak. Minsan kuya ay... Ikaw naman na babae, ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayoko sa Marco na yon? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo, ha? Inay naman, Ano bang nakita mo sa Marco na yon, ha? Wala siyang trabaho! may lupa naman silang sinasaka, inay at sarili pa nila. Basta! Ayaw ko sa lalaking yon! Kung yun ang makakatuluyan mo, bahala ka sa buhay mo! Mahal ko po si Marco, inay. Pwisit na pagmamahal yan! Ang dami-dami namang binata dito sa lugar natin! Bakit ang Marco na yon ang nagustuhan mo? Bakit po ba, inay? Anong dahilan at galit na galit kayo kina Marco at Uncle Istong? Ano po bang dahilan? Hindi mo na dapat pagmalaman. Basta, ayaw ko sa pamilyang yon. Naintindihan mo? Inay, Narinig mo naman ang sinabi ko. Hindi ka naman siguro bingi. Kaya kung ano man ang namamagitan sa inyo ng Marco na yon, putulin mo na. Nay, kung ano man ang alitan ninyo ni Uncle Istong, huwag niyo naman kaming idamay. Nagmamahalan kami ni Marco. Mahal na mahal ko siya, inay. At mahal Naku, din niya babae ako. ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka talaga mapagsabihan. Wala po akong sapat na dahilan para iwasan ko si Marco, inay. Maliban lang kung sasabihin niyo sa akin kung ano yun. Sheila! Kaya sabihin niyo sa akin, inay, bakit ayaw niyo kay Marco, inay? Bakit po? Malaking problema natin, Sheila. Talagang ayaw sa akin ng nanay mo. Oo nga eh. Tignan mo nga, nang nagpunta ako sa bahay ninyo, pinagtabuyan niya ako. Pasensya ka na kung nabastos ka ni inay noon. Ayos lang yun, Sheila. Ikaw naman ang iniisip ko dahil mahal kita. Ganon din ako, Marco. Mahal na mahal din kita. Pero may naisip ako para matapos ng problemang ito. Ano yun? Sabihin mo sa akin, Marco. Ano kaya, Sheila? Kung magtanan na lang tayo. Ano? Oo, yun lang naisip kong paraan. Kung papayag ka. Bakit? Talaga bang nakahanda ka na magpamilya? Oo naman. Gagawin ko ang lahat para sa atin. Ayaw kung papayag ka, lumayo muna tayo. At kapag ayos ng lahat, tsaka tayo magpapakita. Tama kaya ang gagawin natin, Marco, na magtanan na tayo? Kung hindi natin gagawin ito, baka dumating sa punto na ilayo ka ng nanay mo sa akin. Sige, kung yan ang maganda para sa ating dalawa, payag na ako. Payag na ako sa gusto mong mangyari, Marco. Lumabas ka dyan! Ilabas mo ang anak ko! Visit ka! Konsentidor kang ama! Ay, Remedios, bakit ba? Wala akong alam dyan sa sinasabi. Huwag ka nang magmamaang-maangan pa! Kunwari ka pa na wala kang alam! Bakit? Ano ba yun ha? Umaga-umaga nang bubulahaw ka. Alam mo ba, ha? Itinanan ng anak mo ang aking anak! Ha? Hindi mo ba alam? Imposible na wala kang alam sa nangyari! Wala nga akong alam dyan, Remedios. Akala ko nasa bukid yung anak ko Hindi ko alam na itinanan na pala yung anak mo. Palabasin mo sila! Ha? Dahil kung hindi, kakasuhan ko ang anak mo ng kidnapping!
ididimanda ko siya! Bakit ba kasi hindi mo na sila pabayaan? Nagmamahalan yung mga anak natin Hayaan mo na lang sila. Ay, hindi! Palabasin mo sila. Dahil kung hindi, ididimanda ko yung anak mo para mabulok siya sa kulungan! Wala nga akong alam yan, Remedios! Wala! Sa tagpong yun, kuya, ay galit na galit si Aling Remy sa ginawa namin ni Sheila. Nag-usap kaming dalawa, kuya, ni Sheila na lumayo muna kami. At babalik na lamang kami, kuya, kapag hindi nagalit ang kanyang ina. Laging pumupunta si Aling Remy, kuya, sa aming bahay at nagbabantaan si Itay na magdidimanda daw siya kapag hindi kami lumabas. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin? Pati ako, kuya, ay natatakot na rin dahil sa banta ni Aling Remy na ididimanda daw kami ng kidnapping. Sana po, kuya, ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Marco. Alam mo, Marco, para kang wala namang bayag dyan sa ginagawa mo. Bakit hindi ka humarap? Kung talagang mahal mo si Sheila, harapin mo si Aling Remy. Hindi ganyan na lumayo kayo. Ibig sabihin yan, nagtanan na kayo. Sino bang magulang naman ang hindi magagalit? Nag-iisang anak niya si Sheila. Tapos ganyan pang ginawa mo. Inilayo mo siya. Nandun ako na talagang hindi magkasundo yung mga magulang ninyong dalawa. Pero sana naman, humarap ka kay Aling Remy at pag-usapan ninyo ang nangyaring yan. Siguro naman wala na siyang magagawa ngayon. Kapag lumabas kayo, huwag mo lang intindihin yung galit ni Aling Remy. Total nandiyan naman si Sheila na aalalay sa'yo pag lumantan kayo sa kanila. Wala namang problema kay Mang Estong siguro dahil boto naman ang tatay mo kay Sheila. Hayaan nyo na yan si Aling Remy dahil hanggang bunga lang yan siguro. At huwag kayong matakot sa banta niya. Dahil nausasdunggo lang naman kayo ni Sheila. Yung banta niya sa inyo na ididimanda ka ng kidnapping. Nako, huwag ka maniwala dyan, Marco. Ang gawin mo na lang, umuwi na kayo kung saan kayo naroon. At alam ko, na pati ang itay mo hindi alam kung saan kayo nagpunta dahil hindi niyo nga sinabi na nagtanan kayo. Umuwi na kayo ni Sheila at magpaliwanag kayo. Umuwi na kayo sa inyo at isama mo ang tatay mo, kina Sheila, at pag-usapan ninyo kung ano yung magandang gawin. Sabihin mo na gusto mo nang mamanhikan para maging legal mo ng asawa yung si Sheila para wala ng problema. At tuloy matigil na rin yung pag-aaway ng dalawang magulang ninyo na parang aso't pusa kapag nagkikita. Wala naman sigurong problema kasi balo na rin yung tatay mo, balo na rin si Aling Remy. May balay mo. Magkaintindihan muli. Di parang iisa rin kayong pamilya. Yun na lamang sigurong masasabi ko sa'yo, Marco. Tanging paraan para matigil na yan si Aling Remy sa panggugulo sa tatay mo, lumantad na kayo. Mag-usap kayo ng harap-harapan. Harapin mo yung pinasok mong problema, Marco. Sa palagay ko naman sa bandang huli, magkakaintindihan kayo. Bueno,
Iyan na lamang siguro ang masasabi ko sa iyo, Marco. At naway, kahit papano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Ngayon mga kaibigan, hanggang bukas na muli, sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.